The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons have gone out, Joanna, the wife of Herod's steward Chosa, Susanna, and many others who provided for them out of their resources. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May mga babaeng sumusunod kay Jesus. Yung salitang sumusunod, dalawang ibig sabihin nun. Sumusunod to follow or sumusunod to obey. Sumusunod to follow, kaya ka sumusunod dahil sinusundan mo lang, you just following. Out of your need, sinusundan mo si Jesus. At meron ding sumusunod dahil you wanted to obey. To obey. Nagnunubi na tayo dahil may kanya tayong pangangailangan, hindi po ba, no? Ang mga pagsunod sa nubinang yan, either meron kang hinihingi o kaya ay meron kang pasasalamat. May kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang kwento. Ang malungkot na kwento, yung iba pag nakuha na, kahit hindi pa tapos ang nubina, wala na. Hindi po ba, no? Nagkalimutan na. May mga ganon. Pero mayroon ding mga nagrereklamo, natapos ang nubina, di daw nila nakuha ang gusto nila. Diba? Meron nagsasabi, Father, kausapin mo naman ako. Ako may sakit. Sabi niya doon sa kanyang message, ako po'y may karamdaman na hindi na ako gagaling. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko naman tinatanong kung anong karamdaman niya. Di po ba, no? Total, ikaw na nagsabing hindi ka gagaling, di wala na tayong magagawa. Di po ba, no? Ano po ang gagawin natin? Ikaw na nagsabi, di ba? Tapos sabi niya, kausapin mo naman ako. Para saan? Ay, hindi ka nagagaling, hindi po ba, no? Mahirap yun eh. Sinabi ko na niya sa inyo, may matanda akong inanoint. Matagal na yung karamdaman. Sabi ko sa kanya, kayo ba nanay, naniniwala ba kayong gagaling pa kayo? Ang sagot niya sa akin ay, hindi na ako gagaling, Father. Okay, sige po. Ay, wag na kayo uminom ng gamot. Kasi hindi na kayo gagaling. Sayang, tipirin nyo na yung pambili ng gamot. Di po ba, no? Ibili nyo na lang ng kabaong yan kasi hindi na kayo gagaling. Why? Because our words will bring us to where we believe, where we should be. Kung iniisip nyo hindi na kayo gagaling, kahit ang Diyos ang magsabi sa iyo gagaling ka, di ka nagagaling. Di po ba? There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Inuulit ko, there are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Bakit? Wala namang imposible sa Diyos. Yun kang patay, naibangon eh. Yung pa kayo may sakit. Mga minamahal na mga kapatid. Pero mas mahalaga ay, bakit meron akong pagsunod? Alam nyo, sa araw na ito, habang nagdadrive ako papunta dito, natawagan ako, Father, wala nang parking. Oh, grabe. Wala nang parking. Na dati ang parokyang ito, hindi mo makita sa Google kung nasaan ito. Ngayon, wala nang parking. Ano po? Kahit na, sabi ko, hindi, sisingit na lang tayo dyan. Ano po? Bakit wala pa tayong pare? Walang parking eh. Hindi po ba? Hindi nakakuha ng parking si Father.
Alam niyo namang last year, na-stroke ako. So nagdubina ako ng 14, 15, 16, 17. May utang akong 5. May utang akong 5. Sabi ko, no, tatapusin ko, Lord. Next year, tatapusin ko. Ngayon, naka-anim ako. Naka-anim ako. Naka-anim ako. May piyesta pa. O, di ba? Bukas. Bakit? Ang aking pagsunod ay pasasalamat. Ang aking pagsunod ay pasasalamat. Dahil kung hindi naman ako ibinangon ng Diyos, ay di wala akong nobina ngayon. Di po ba? No? Sabi niya, sana, Father, gumaling din ako katulad mo. Bakit? Pari ka ba? Di ba? Di ba? Mahirap yung kinukumpara natin sa iba, yung ating kalalagayan. Magkakaiba naman tayo ng kalalagayan. Di po ba? No? Magkakaiba tayo ng kasalanan. Magkakaiba tayo ng katatayuan sa buhay. Kaya nga tayo nalulungkot dahil palagi natin kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Sumunod ka ayon sa iyong pangangailangan. Sumunod ka ayon sa iyong pasasalamat. At sa bawat pagsunod, either dahil meron kang hihingin o pagsunod dahil meron kang pasasalamat, ang bawat pagsunod ay may kakibat na biyaya. Ang bawat pagsunod ay may kaakibat na biyaya. Mga minamahal na mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay ayon sa ating pangangailangan, hindi ayon sa ating luho. What we receive from God is according to our needs, not according to our wants. May kanya-kanya tayong mga hinihingi. Meron tayong mga pangarap, merong kung ano man. Pero alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan at hindi lang yung ating hinihingi. Dahil marami sa atin, hingi ng hingi, hindi naman yun ang pangangailangan. Kaya nga, malungkot din ang marami sa atin. Kasi hindi natin alam, ito bang aking hinihingi? Pangangailangan ba ito? O luho lang? Di po ba? Inuulit ko, may 2 uri ng pagsunod. Inuulit ko rin na ang ating mga biyaya ay depende sa ating pangangailangan at hindi lamang sa ating hinihingi. Ang ating mga kalungkutan, dala ng ating mga pagkukumpara sa ating sarili kumpara sa ibang tao. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. Allow the Lord to speak to you for who you are. Allow the Lord to deal with you for who you are. My dear friends, my brothers and sisters, we came from the different walks of life. May kanya-kanya tayong pinanggagalingan. At may kanya-kanya tayong uuwian pagkatapos nito. Hindi po ba? May kanya-kanyang haba ng panahon ang bawat isa. Yung iba, matagal pa. Matagal pa kayo dito. Yung iba, malapit na. Di ba? Ang mahalaga, alam natin. Ano sabi? Paulit-ulit ko yan sinasabi. Ano sabi sa unang pagbasa? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Ang mahalaga ay tayo ay napalapit sa Diyos. Ano man, pangangailangan man o pasasalamat, napalapit tayo sa Diyos. Napalapit tayo. Hindi lang yung nakuha ko ang gusto ko. Napalapit tayo. Dahil ang paglapit natin sa Diyos, when we follow, when we obey, ang ating paglapit, hari nawa, magdala sa atin sa sarili nating mga kaligtasan. Magdala sa atin sa ating mga kaligtasan. Mahirap naman yung gumaling ka, hindi ka naligtas. Di po ba, Father, kahapon, merong lalaki nagpa-pray over. Sana, Father, dagdagan ni Lord ang aking pera. Kasi marami akong tinutulungan. Di ba,
Ay di nakikinig lang ako sa kanya. Gusto ko sabihin, pag binawasan ba yung tinutulungan mo, kasya na yung pera? Di ba? Di ba, no? Kasi, bakit ba kulang ang pera? Sobrang ginagastos. Hindi kulang ang pera, kadalasan hindi kulang ang pera. Sobra ang ginagastos. Di po ba, no? Hindi maliwanag sa atin ang napakaraming bagay. Ang napakaraming bagay. Di po ba? Ano sabi ko nung kahapon? Kahapon ba yun? Na kung saan, nirereklamo mong ikaw ay maputi ang buhok. Di ba? Oh, problema ba yun? Yung iba nga walang buhok eh. Di ba? Ano ba? Maganda yung tayo po ay nagnunubina, namumulat tayo sa isang mas maliwanag, mas malaking katotohanan. Kaya nga sabi, baka sa iyong pagsunod sa Diyos, dala ng iyong pangangailangan, maghanap ka ng ibang Diyos na ang katuruan ay hindi na ang katotohanan. Inuulit ko, dala ng iyong pangangailangan, sumusunod ka. At dala ng iyong pagsunod, naghahanap ka tuloy ng ibang Diyos na magbibigay ng iyong pangangailangan kahit mali na ang katuruan. Never compromise the truth versus your needs. Never compromise the truth versus your needs. Mga minamahal na mga kapatid, ano man ang iyong hinihingi, alam ng Diyos yan. Hingin mo lang. Pero sana maliwanag sa iyo na ang iyong hinihingi ay isang pangangailangan at hindi isang luho. Di po ba, ano? Isang luho. Ang daming lumalapit, nagpapadasal, Father, 86 years old na ako. Anong gusto niyong gawin ko? Ha? Sana, Father, magkaroon ako ng kapayapaan. 86 ka na, wala ka pa rin kapayapaan. Di ba? Ano bang, di ba? Kung ano-ano mga binibit-bit mo, hayaan mo na yan. Bitawan mo na yan. Di ba? Sana, Father, lumakas pa ako. Anong iniisip niyong lakas pag kayo 86? Ha? Anong iniisip niyong lakas pag kayo 86? Naglalaro pa kayo badminton? Di ba? Naintindihan po ba ninyo ako? Ang bawat edad ay mayroong pangangailangan. Pero pagkamisan, natatabunan yung pangangailangan sa luho. Sa luho. Di po ba, no? Ilan ba sapatos ang kailangan mo? Di ba? Ilan sapatos ba? Di ba? Tinitingnan mo pa mo. 2 lang. Di po ba? Kung 4 yan, di 4 na sapatos ang kailangan mo. Di po ba? No? Needs. Again, my brothers and sisters, which it's good to ask the Lord, and perhaps it's good to ask ourselves, why do I follow God? Why do I follow God? Is it because I have my need? Or it is because an expression of my gratitude because I receive what I asked before? Mahalaga yon. Second, don't compare yourselves with other people. That is one of the reasons why we are so unhappy. We compare ourselves with other people. Third, learn to distinguish your needs and your wants. Fourth, know where you are, where you stand before God today. Where you stand before God today. What is important in following God, in obeying God, is that we develop as a clear and a close relationship with God. Why? Because at the end, the bottom line of everything is, I want to spend eternity with God. Padre Pio points his fingers to Jesus, as Mary did. Ang tinuturo ng mabuting santo
ay ang pagkatao ni Jesus. Hindi ako ang sundan ninyo. Tinuturo ko lang kung sino ang ating susundan. Tinuturo ko lang. Bata, matanda, pare, laiko, madre, kung ano man. Hopefully, at the end of our novena, we will learn to know and understand who we are, where we are, and we will have a deeper relationship with the God we not only follow, but love, hopefully, at the end. Kaya nga, stay with me, Lord. Stay with me. If you want me to be faithful to you, stay with me. Because I know who I am. I know who I am. Sabi nga, balik ako doon sa kwento, dahil dati, merong sabi, Father, tulungan mo naman ako magdasal na sana magkaroon ako ng pera na makatulong ako sa aking kapwa. Hindi naman masama yung panalangin, di po ba? No? At nakita ko siya na umunlad ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pera, naging matagumpay siya, pinagpala siya sa kanyang negosyo, tumutulong siya, maya-maya, hindi na siya tumutulong dahil naiwan niya ang kanyang sarili sa pera. Yan ang malungkot na kwento. Yan ang malungkot na kwento. Kaya nga, sa simula, sabi ko, malungkot na kwento na ikaw ay nagnunubina dahil meron kang hinihingi. Pero nung nahingi o natanggap mo na ang iyong hinihingi, ni ang nubina, nakalimutan mo. Sumusunod dahil may pangangailangan, sumusunod, obey, dahil nagpapasalamat. Amen. Bukas po ang ating Fiesta Mass, ang ating Fiesta Mass, alas 7 ng umaga. Ano pa? Father, ipagkakalob kaya ni Lord ang aking hinihingi. Ano pa? Kung ano man yan, huwag niyong kakalimutan ito. Itok-tok niyo Itok-tok niyo. Kung ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron pa bang hindi pwedeng ipagkaloob ang Diyos? Keep that in mind. Kung pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, if God has given His only begotten Son, is your request greater than His Son? I believe no. So, believe that what you asked will be given to you in due time and according to the ways of God. Mahalaga yun. Ano po? Pero Father, ba't hindi ka agad binibigay? Sumunod ka muna. Ano ko? Hindi ka pa nasunod. Gusto mong kumita agad. Di ba? Baka may tinuturo ang Diyos. Ano pa? Kahit kailan hindi madamot ang Diyos, sapagkat sadyang napakabuti ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkukulang. Ano po? Nililinaw ko lamang po, hindi natin sinusundan si Padre Pio. Ang sinusundan natin ay ang Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos, we follow God, at sumusunod tayo sa Diyos, we obey God. And simply, Padre Pio is leading us towards God. For the fingers of the saints always point to God they love. Let us all rise. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.